Hi guys! This is Joy in Australia and welcome to my page. Hindi lahat ng OFW umalis ng bansa para lang yumaman. May mga OFW na umalis dahil wala ng choice. May mga umalis para iligtas yung pamilya. May mga umalis habang durog na durog ang puso at isa ko dun. Bago ninyo makita ang mga travel videos ko sa Israel, bago ninyo makita ang journey ko sa Australia, gusto ko munang ikwento sa inyo ang babaeng nasa likod ng kamera. Dahil ang totoo, mas mahaba ang laban kaysa sa nakikita niyo sa social media. Pero teka muna, baka isipin niyo puro drama lang to ha? Kung mahilig ka rin sa travel, nature, adventures, life lessons at totoong kwentong OFW, tamang page ang napuntahan mo. Mahilig akong mag-travel, mag-explore sa iba't ibang lugar, mag-hiking, sumubok ng extreme adventures at ma-appreciate ang ganda ng kalikasan. Pero bago ang lahat ng travels, ang Israel, ang Australia, bago ang passport stamps, yung mga airplane photos, may kwento muna ako sa inyo. Kasi kung anong nakikita nyo ngayon, resulta lang yan. Hindi nyo alam yung journey. Lumaki ako sa isang sobrang hirap na pamilya sa Pilipinas. Yung tipong wala kaming kuryente. Kawayan lang yung bahay namin. May mga butas yung dingding namin at minsan yung ulam namin, toyo, mantika, chichirya, asin, gatas. At may mga pagkakataon na kahit bigas wala kaming pambili. Malayo rin yung pinagkukunan namin ng tubig, nasa kabilang bundok pa. At doon ko natutunang magsumikap para lang maitawid ang bawat araw. Ang nanay ko nagtitinda ng gulay at kakanin para lang masuportahan ang araw-araw naming gastusin. Habang nag-aaral ako at tumutulong din akong magbenta. Hindi naging madali yung buhay. Pero kahit mahirap, lumalaban kami at higit sa lahat, pinalaki ako ng nanay ko na may takot sa Diyos. May mabuting puso at may malasakit sa kapwa. Kaya mula bata pa lang, lagi niyang itinuturo sa akin na may plano at purpose ang Diyos sa lahat ng bagay na nangyayari. Kaya kahit gaano kahirap ang buhay, huwag mawala ng pananampalataya. Parang si Job sa Biblia. Maraming pagsubok pero patuloy na kumakapit sa Diyos. At hanggang ngayon, baon-baon ko pa rin ng mga aral na itinuro niya. Hanggang sa dumating ang araw na nagbago ang lahat. Na-diagnose ang mama ko ng colon cancer. At that time, halos gumuho ang mundo ko. At doon nagsimula ang isa sa pinakamahirap na laban ng buhay ko. Napilitan kasi akong huminto ng pag-aaral. Nagtrabaho ako sa murang edad, naging sales lady. At nagtrabaho ako sa munisipyo namin sa loob ng 3 years. At kung saan may malinis at marangal na oportunidad, doon ako kumakapit. Hindi dahil pangarap ko agad magkaroon ng career, kundi dahil gusto kong mabuhay yung mama ko. May mga gabi na umiiyak na lang ako at sinasabing, Amang Diyos, ako na lang sana. Kasi ibang klaseng sakit yung makita mong nahihirapan yung taong pinakamamahal mo, di ba? Pero sa gitna ng lahat, sa mga luha, sa mga gabing walang tulog, sa mga bayarin sa ospital, sa lahat ng hirap at pagsubok, hindi ko alam na unti-unti pala akong hinuhubog ng Diyos. Ngayon ko lang na-realize na sa bawat sakit, may itinuturo. Sa bawat sakripisyo, may kapalit na lakas. At bawat pagsubok, may nihandang bagong chapter. Sa awa ng Diyos, naging OFW ako sa Israel. Yung dating kumukuha lang ng tubig sa bundok, biglang nakapaglakbay sa iba't ibang parte ng Israel. Nakita ko yung mga disyerto, mga bundok sa Israel, yung kakaibang bundok, yung mga waterfalls,
iba't ibang sobrang gagandang kuweba, yung Dead Sea, at apakaraming lugar na dati hanggang pangarap lang. At noong akala ko sapat na yon, may mas malaking sorpresa pa pala si God. Ngayon nandito na ako sa Australia. Patuloy na natututo, patuloy na lumalaban, patuloy na nangangarap. At isa sa mga bagay na hindi ko akalaing mangyari, nagkaroon ako ng unang sasakyan namin dito sa Australia ng kaibigan ko. At natututo na rin ako mag-drive. Hindi ito para magyabang, hindi para magpasikat. Gusto ko lang ipakita na minsan, kahit gaano kahirap yung sitwasyon mo ngayon, hindi ibig sabihin na doon na matatapos yung kwento mo. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, kung pagod ka na, kung parang hindi mo alam ang gagawin, gusto kong sabihin sa'yo na huwag kang susuko. Manalangin ka. Kumilos ka, magtiwala ka sa Diyos at gawin mo lang ang kaya mong gawin araw-araw. Kasi minsan, chapter na pinakamasakit, siya rin palang chapter na magbabago ng buhay mo. May isang bagay ako na gustong-gustong ibahagi sa inyo. Ano man ang maabot mo sa buhay, huwag mong kalimutang maging mapagpakumbaba. Laging nakaapak sa lupa at laging marunong lumingon sa pinanggalingan. Huwag magbago at maging mapagmataas dahil mabilis umikot ang mundo. Lahat ng meron tayo ngayon, biyaya lang yan ng Diyos. Pwede niyang bawiin. Kaya sa lahat ng narating ko sa Israel, dito sa Australia, sa mga lugar na napuntahan ko, sa mga pangarap na unti-unting natutupad, sobrang grateful talaga ako kay God. Dahil alam kong hindi ko ito mararating kung wala ang Diyos at ang mga aral na iniwan ng nanay ko. Kaya kung gusto niyo malaman ang buong kwento ko, mula sa isang probinsya ng nangangarap, hanggang Israel, hanggang Australia, kasama ang mga travels, adventures, struggles, lessons, faith at tunay na buhay OFW, follow this page and subscribe to my YouTube channel. Dahil ito pa lang ang simula at marami pa akong kwentong ibabahagi sa inyo. Once again, this is Joy and this is my story. See you in the next episode. Bye!